So yun na nga mga kabisdak, no? Grabe, ito na. Ito na, dito na natin malaman. Mismong si DILG Secretary Remulla nagsalita na tungkol kay Atong Ang, no, mga kabisdak. So laglagan na to, kumbaga. So yun, bago natin alamin at pakinggan at panoorin hanggang dulo mga kabisdak, intro muna tayo. So let's go, samahan nyo ko hanggang dulo, no, mga kabisdak. So yun na nga mga kabisdak, no, ay nagsalita na mismo si Secretary Remulla. So grabe pala, no, mga kabisdak. So panoorin natin ito. Panoorin natin tong nasagap nating balita. Grabe. Nagsalita na siya kung magkaano yung mga kinikita ni Atong Ang at gaano kayaman itong taong to, no, mga kabisdak. So ngayon, to panoorin natin. May nagkakanlong na kay Atong Ang. Siyempre. Oo. Ang daming pera nun, no? 1 billion a day, kinita niya for 3 years. Can you imagine how much money he has? 1 billion a day for 3 years. So, nothing is beyond this reach kung ganun karami ang pera niya. Oo. Even sir sa ranks po ninyo sir, halimbawa sa PNP. Kung current PNP, sigurado ako wala. Sa ngayon na, wala. So yun, no, mga kabisdak, grabe. Grabe pera. Grabing pera talaga, no? Biruin mo, 1 billion a day ang kinikita ni Atong Ang. Grabing pera yan mga kabisdak. Saan nilalagay yan kung ganong kalaki yung kinikita mo? Grabe, no? Si mismong Remulla ang nagsalita kung gaano, saan ilalagay yung pera na yan. Grabe, napakalaki. 1 billion a day tapos 3 years. Grabe, no? Kahit kaya bang bilhin yung kaluluwa? Sa tingin nyo? Kung ganong kalaking pera araw-araw sa loob ng 3 years. Pero syempre grabe naman din kasi si Atong Ang, di ba mga kabisdak? Is maraming negosyo. Syempre hawak niya talaga yung di ba? Siya yung binabansagan na di ba? Gambling lord dito sa Pilipinas. So yun talaga yung negosyo niya, tama? Grabe, napakalaki, sobrang napakayaman pala talaga niya, no? Ngayon ko lang nalaman na yun, simulang nagsalita siya, no? Grabe, laki ng kinikita pala, no? So yun, ang tanong, nasaan na nga ba kaya si Atong Ang ngayon? Yun nga, baka nasa ibang bansa na, no? Hindi natin alam kasi sa sobrang yaman at nahihirapan sila. Ayun, sabi na nga ni Secretary Remulla is mga kasama mismo kung saan sila nakakuha ng, sabi nga niya, di ba, wag daw magkumpiyansa si Atong Ang dahil lahat ng information na tungkol sa kanya is galing lang din sa mga nagiging kasama niya ngayon. So yun ang sabi niya. So ibig sabihin, may mapyahan o laglagan na mangyayari pagka ganun. So wag lang siyempre timbre-timbre, no? So mangyayari niyan, pera-pera na rin talaga siguro yan mangyayari dyan. Pero siyempre hindi naman basta-basta yung mga kasama ni Atong Ang, tama? So yun ang sabi niya is nakakuha sila ng info kung saan, ibig sabihin malapit na makita yan, tama? Kasi siya mismo nasabi na wag daw kumpiyansa si Atong Ang gawa ng mga kasama daw mismo, ang mga kasama daw mismo doon daw ang nagbibigay ng tips sa kanila. So yun, antabi lang tayo kung anong mangyari sa problema na to ngayon dito sa Pilipinas, no? Grabe yung problema dito sa Pilipinas, mga kabisdak. Abot-abot, no? Dumagdag pa itong napakagrabe. Grabe na yung panahon ngayon, mga kabisdak.
lumalaganap na yung krimen dito sa Pilipinas. Sobrang nakakatakot na lumabas kahit araw mga kabisdak. Harap-harapan ang krimen, harap-harapan ang panghuhold up, harap-harapan ang patayan. Tama mga kabisdak, grabe. Ito na ba yun? Ito na ba yung sinasabi na ano? Nasa Bible, sabi nga nila is yun, darating ang time na lumalaganap ng kasamaan sa mundo, patayan, nakawan. Yun nga, parang nagkakatotoo na mga kabisdak. Tayong mga simpleng mamamayan, ang ati lang pinakasandalan is tanging lang, pananampalataya sa taas. Naway ilayo tayo sa mga masasamang tao na yan, no? Yung hindi kayang pumarihas mga kabisdak. So yun, balik tayo dun kay Atong Ang. Syempre yun nga, makita kaya siya at magpaliwanag tungkol dun sa inaakusa para sa kanya na yun, dahil dun sa nangyari sa mga nawawalang mga sabongero. Para matapos na tong issue na to, no? Grabe. Siyempre, marami ring naghahanap siguro, no? Sabi nga doon is kailangan makuhang hindi rin basta-basta yan. Kung buhay, ibig sabihin wala namang yan, kaya maraming mga bodyguard yan. So mangyayari dyan, talagang papaliwanagin or kailangan niyang magsalita or sumuko, no mga kabisdak. So yun nga, hindi yan basta-basta. Hindi yan basta-basta susuko, gawa ng sobrang napakayaman. So ngayon, grabe, iniisip ko, nalulula ako kung gaano kalaki ng pera na meron si Atong Ang, no? Grabe, kayang bilhin yung mundo. So yun, lang yan, pera lang yan palamuti lang yan sa mundo. Pero pag tayo nawala dito sa mundo, wala nang halaga yan. Kaya sabi nga nila, di baling mahirap basta malapit tayo sa Panginoon. Anhin man natin ang yaman, palamuti lang naman dito sa mundo yun, hindi naman natin madadala yan. Mabubulok lang yan dito sa mundo. Pag tayo namatay, yun ang tunay na walang kumbaga sa kabilang mundo, kung ano yung kahinatnan natin, hell ba or sa heaven. Tama? So hanggat buhay pa tayo, gumawa tayo ng tama, maging patas po tayo mga kabisdak. Okay, sabi nga nila, pag mayaman mahirap makapasok sa langit. Depende siguro yan, wala pa naman nakapatunay na mayaman ang patay na pumunta dun sa impyerno. Hindi naman, malay mo kung mayaman, maganda naman ang pinapakita at ginagawa sa mundo at kinilala ang Panginoon. So syempre mapupunta siya sa langit. Tama? So yun lang, napalayo tayo sa atong kwento, no? Kasi nga nalula tayo dun sa kinikita ni Bisaya Ko TV. So yun lang, maraming salamat at naway update. Kaya yun nga, pag hindi ka pa subscriber kay Bisaya Ko TV, huwag kalimutan i-subscribe ang ating munting channel para lagi ka updated sa mga gagawin nating video, no mga kabisdak. Update tayo tungkol kay Atong Ang next time. Okay, so yun lang, maraming salamat sa inyong walang sawang subaybay kay Bisaya Ko TV. Thank you. God bless all.